Yan guys, for today's video, meron tayong isang subscriber sa YouTube nagtanong. Kasi meron akong content na paano gumana yung loud horn tsaka stock horn. So ngayon, ang unang tanong niya, paano daw gamitan ng interrupter relay? Ang unang tanong niya, paano gamitan ng interrupter relay pag loud horn lang? Pangalawang tanong niya, paano daw gamitan yung stop horn at loud horn ng interrupter relay? So ngayon bossing, eto papakita ko sa iyo. Sana mapanood mo tong video na to. Ito talaga para sa iyo to. Yan ang mga gusto kong tao, yung talagang gustong matuto. Sarap turuan ng ganyan. Yan, eto papakita ko sa iyo yung video. Eto bossing, ayan, makikita mo, stock horn plus PIA horn na may rapid. So ngayon, eto. Ang pinaka-alas niyan bossing, yan ay si Halo Switch. Dapat marunong kang gamitin sa Halo Switch. Nalagay dyan boss, tatlong wire lang yan. I-as is mo na yung positive at negative para lang naman sa indicator ng ilaw yan eh. Para hindi kayo malito, 3 wires muna. Si common ng Halo Switch, si normally open at si normally close. In-explain ko na guys paano malaman yung normally close at normally open yan. So ngayon dapat alam mo na to. So ngayon then alam mo na to, ito na, papakita ko sa iyo. Unang-una guys, laging galing layo sa trigger ng dating busina. 'Di ba? Kung napapansin mo, ito yung dito nakakabit yung dating stock horn natin dito. Yung dating stock horn natin diyan nakakabit. So ngayon tatanggalin mo yung stock horn na yan, tapos yung linya na yan, may positive at negative yan. Hahanapin mo yung positive niya. So ngayon pag nahanap mo yung positive niya, ilalagay mo lang sa common ng Halo Switch. Ibig sabihin, yung common na yan ay yung parang pinaka nagdadala ng supply na positive. So ngayon, din syempre, dahil as is tayo para safe tayo sa LTO sa huli, yung normally close mo na wire ay yung ilalagay mo sa stock horn. Nandito na punta ngayon yung stock horn mo na tinanggal mo dito. Nandito na siya ngayon. Doon mo ilalagay yung positive. Tapos, yung negative, i-ground mo lang din. Yan. Tapos punta na tayo dito ngayon sa baba. Sa isang line naman ng Halo Switch na normally open, doon mo ilalagay yung interrupter relay. 'Di ba merong input yan na red, black, positive at negative. Yung normally open na wire ng Halo Switch, itatap mo yan dun sa red ng interrupter relay. At syempre, yung ground niya, itim niya, black, ground mo lang. Yan. So ngayon malinaw na tayo dito banda. Pagdating naman sa output ng interrupter relay, 'di ba dalawa yan dilaw minsan? May positive negative din yan. Wala namang problema kung magkabaliktaran yan. Ilalagay mo lang yan sa 85 tsaka 86 sa coil ng relay natin. Kahit magkabaliktaran yan, walang problema. Nagkakaroon lang naman ng polarity yan pag naglalagay tayo ng diode dito. Yan. So ngayon, na 85, 86. Sa madaling salita boss, dito, kapag naka-as is yung Halo Switch, naka-at rest siya, pag pindot mo ng busina, syempre, si common at normally close, shorted yan. Pag pindot mo, tutunog ngayon si busina. Pip, pip, gano'n lang siya. Ngayon, pag press mo, mawawala yung contact ni common sa normally close. Mapupunta siya sa normally open yung contact niya. So ngayon, pag press mo, magkakasupply na ngayon ang interrupter relay. Magla-out siya. Then yan, eto na. Pag nag-out na siya, nag-trigger na yung 85, 86 mo, syempre, magkakasupply na yung relay. Kasi yung 30 mo na input, galing yan sa battery. Yan, may naka-series na fuse galing sa battery. Pag press mo, magkaka-output na ngayon yung 87 at ayan yung papunta ng PIA horn. Positive at positive, then yung negative, ground mo lang din. Ground mo lang din. Yan, bossing, ito yung unang tanong mo. Yung pangalawang tanong mo, gagawa ko ng pangalawang video. So ngayon, sana naiintindihan mo. Yan, napakadali lang yan, bossing. Para ginawa ko to, kahit sulat lang to, pero 100% maiintindihan mo to. Yung dating linya ng stock horn, yung wire, yung pinagkabitan ng stock horn, binaklas mo yung stock horn, yung wire niya, positive, pinunta mo sa common, yan yung normally close ng Halo Switch. Punta mo lang din sa yung dating yung horn, diyan mo siya silagay, kinabit mo na siya sa positive. Yan, pag press mo na normally open, ito naman na magkakasupply. Pag pindot mo ng busina mo, magkakasupply to at magkaka-output na yung PIA horn na may kasamang rapid. Kasi ito yung magpapa-switch dito sa relay. Nagkayari kasi nagiging baliktad eh. Nauuna yung relay bago sa interrupter, kaya nagkakaroon lang hindi gumagana, mali. Yan, meron akong mekaniko dito na hindi niya to nagawa eh, kasi ito yung gusto ng customer. So ngayon, sana napapanood mo tong video na to para natutunan mo kung paano paganahin yung hindi gumagana yung
interrupter relay nasa loud horn lang, wala sa stock horn. Yan, kopyahin mo tong diagram na to. Tsaka ito sa subscribers natin sa YouTube. Ayan, sa subscribers natin sa YouTube, yan boss, sana mapanood mo tong video na to. Kaya para malaman mo yung tamang wiring doon sa unang tanong mo. Sa pangalawang tanong mo, gagawa ulit ako ng video. Ayan.